pag alam ko naman na yung level of closeness natin, tapos alam ko na joke yun, hindi ko na yun sasabihin pa. Kasi gets ko naman na joke yun. Hindi naman ako ano doon. Hindi ko siya take as offensive. Pero yung siguro pag offensive na yung joke talaga, doon ko sasabihin kasi syempre friend ko naman yun, di ba? So maiintindihan naman niya. Pero hindi mo naman nasa pagde-deliver din ng pakikipag-communicate. Nandun din siya para at least hindi rin maano yung friendship niyo, di ba? Welcome sa Buhay Buhay Podcast. Kwentong buhay-buhay namin ng kaibigan kong si Nico. Minsan 'di ba nagpo-post tayo sa social media, tapos merong mga friends tayo, online friends lang naman, na minsan nagko-comment or nag-joke na parang akala nila sobrang nakakatawa or yung level of closeness siguro hindi ganoon, kaya parang para sa atin hindi nakakatawa. Kasi 'di ba iba-iba na yung mga humor ngayon eh. 'Di ba dati iba yung humor dati, iba yung humor ngayon. Ngayon nga meron ng mga tinatawag na mga kanal jokes or kanal humor. Meron din mga aircon humor. As a fan of comedy, bata ako, dyan ako lumaki. Pansin ko na rin talaga na iba-iba talaga ang sense of humor ng tao. So ngayon medyo nauuso talaga yung kanal humor versus aircon humor, which is basically sinasabi nila yung kanal humor yung medyo magaspang na sense of humor, yung medyo joke sa kanto, isama na natin medyo iba yung salitaan, no? Oo. Green jokes, tsaka brown jokes. So, yun, kasama lahat yun sa kanal humor. Versus yung mga aircon humor na medyo social ang dating and pag-iisipan mo pa. IQ needed na jokes, no? Pero kasi dati, meron na ring classification or delineation yung anong klase ng sense of humor ng tao. I remember na kapag pelikulang Pilipino or local sitcom, slapstick yung comedy, and I would say the same way na medyo nadi-discriminate yung kanal humor because quote-unquote jologs or pangmasa. So may mga elitista na kanal yung humor. Dati rin ganun. Kapag mahilig ka sa slapstick comedy, parang ibang ibang social class ka. Kasi kino-consider nila na kapag ang gusto mong sense of humor ay yung medyo may punchline, hindi kailangan ng pisikalan, alam mo yun, hindi yung nagbabatukan, parang mas elevated or mas mataas na yung klase ng sense of humor, which I actually disagree kasi nga iba-iba naman talaga yung pinagmumulan ng funny bone natin, or iba naman yung mga what we consider funny to each person yon, no? Nasa personal preference yon. Preference pa rin talaga yun eh. Yeah. The same way na sobrang dati pa, di ba, yung mga Charlie Chaplin, ano yan eh, dyan naman nagsimula talaga yung slapstick comedy. Dahil silent movie, hindi ka naman makapag-punchline doon. So talagang very physical yung source of humor hanggang sa nagkaroon ng sound, ang film, and mga TV series, nagkaroon na rin ng mga iba't ibang klaseng situation, no? Kaya sitcom, situation comedy, may mga naging family comedy. So, yun yung medyo wholesome. Tapos may mga sense of humor na galing sa practical jokes. Diba? So, iba-iba talaga yung nagpapatawa sa isang tao. Iba-iba yung mga bagay na people will find funny. And I don't think kailangan siyang i-discriminate, no? Na porket mas gusto mo yung, I don't know kung alam mo yung Frasier na sitcom, no? Just because na yung Frasier ang gusto mong sense of comedy or sense of humor, na medyo intelligent yung jokes, punchline, ay ibig sabihin mas magaling ka na tao or
mas Mas matalino ka, mataas, mas nakakataas ka na, di ba? Oo, totoo. Oo. So, locally, I enjoy both kanal humor and aircon humor. Ang ayoko lang is yung mga jokes na nakakasakit ng ibang tao kasi Mm. merong mga micro-aggressive na jokes eh. Oo. Both types, no? May mga kanal humor na nakaka-offend, may mga aircon humor na nakaka-offend. Offend. Yung iba doon pwedeng lumagpas dati. Dati nakakatawa pa siya. Pero ngayon, syempre mas Mas tayo, politically correct na tayo eh. we are more sensitive or more aware also na Mm. nakaka-offend pala yon yung Oo. mga ganong klaseng topics or ganong klaseng atake, then we try to avoid it. Parang mas inclusive na tayo. Parang kumbaga, yung mga jokes about dun sa mga may kapansanan. Kasi di ba may mga ganun dati, yung mga i-re-reenact nila yung mga may mga kapansanan. Sila ngayon parang hindi na siya pwedeng i-joke Appropriate. as ganun. Oo, pati yung about sa physical appearance, halimbawa about sa weight, hindi na rin Mm-mm. sa hindi na rin siya pwedeng, hindi naman sa hindi pwede, pero ano na siya, parang mas nakaka-offend na siya ngayon. Unlike dati, 'di ba yung mga Mm-mm. types of comedy dati, parang wala pang ano eh, wala pang blur or filter, parang lahat okay lang, lahat ng joke, ganyan. Lahat ng topics pwedeng gawing joke, no? Mm. Or pwedeng gawing Oo, punchline. Pero oo. ngayon, um, pag sinabing politically correct, hindi ka pwedeng mag-discriminate against a marginalized part of Group, society. oo. Kasi meron ding mga jokes na about sa dati sa babae. Ngayon mas mako-quote ka na as misogyny, 'di ba? Oo. Hindi na pwede yung mga ganong jokes ngayon. So, ayun nga. Meron akong friend na stand-up comedian. Ang general rule niya dyan is you should not be punching down. So, ibig Mm. sabihin, kung meron kang ginagawang punchline or joke, dapat yung sabihin natin na quote-unquote nilalait mo is someone na mas mataas sa'yo, or a group that is higher than you. Hindi yung a group that Mm. is below you. So, for example, you are going to make a joke sa mga PWDs, bawal yon kasi you are punching down eh. Mga helpless tong mga to, tapos Oo. you're going to make fun of them. Pero, yung mga self-depreciating humor, which is kunwari, you're going to make jokes about About being yourself. fat. Oo, Oo. kasi mataba ka. So, Oo, yun, pwede yun. so you're not necessarily punching down, but you're punching yourself. So, parang equal mo. So, yun, papasa. So, if you're going to make fun of weight, or you're going to make fun of obese or fat people, dapat ganun ka kasi pwede Oo. mong i-direct towards yourself yung mga punchline. So, hindi siya Oo. ganun ka-offensive. But Ah, out of the blue, you're just making fun of a minority or of a group of people na mm. discriminated na nga by society, pagtatawanan mo pa, then that's already a bad choice for a subject matter ng joke mo or sense of humor mo. Mm. Tapos kanina may nabanggit kang brown jokes. Mm. Hindi ako familiar doon, pero mas Toilet familiar ako dun sa humor. brown jokes. Ah, Toilet okay. humor. Kaya brown jokes ang tawag. Yan. Okay, brown jokes. Familiar lang ako sa green jokes. Yung Ayun. green jokes, medyo sexual. Pag brown Oo, jokes, sexual. toilet humor. Yan. Mm. Kasi 'di ba, tayo naman as Pinoy, parang talagang nasa culture natin yung ano eh, yung tumawa, mag-joke around people, 'di ba? Kasi Ibang sense of humor ng mga Pinoy, I would say, oo. because I read an interesting article na yung mga Filipino-Americans, syempre very American yung orientation ng sense of humor Oo. nila. There are some jokes, especially sa mga variety shows like It's Showtime, and then Mm. yung mga Filipino
comedy or mga Filipino films na rom-com, etc., hindi daw nila masyadong nagigets fully yung minsan yung mga punchline. Lalo na yung kanal humor ng mga nagti-TikTok, di ba? Sila Sasa and all. They know it's funny, pero hindi nila nagigets. totally gets bakit siya nakakatawa. Alam mo yun? Pwedeng i-explain sa kanila kung bakit siya nakakatawa. Magigets sila na nakakatawa siya, pero the next time na ma-encounter nila yung joke na yon, hindi instant sa kanila. So that's an interesting, although syempre hindi naman din ako social scientist to be able to explain yung nature ng mga Filipino jokes or Filipino sense of humor, but I can understand that because there are some jokes na alam ko nakakatawa pag kinuwento ko siya sa mga friends ko. Pero kapag may kasama ko yung mga colleagues ko, lalo na yung mga foreigners, hindi ko diba? hindi ko masasabi yung joke kasi hindi siya nakakatawa sa kanila, no? Yung inuulit pa lang diba? Yung inuulit na salita. Oo. na ano ko rin yan nasa sa internet. What if daw nga yung joke na yon Pinoy joke pero sa ibang language, di ba? Parang pag Korean, ganun. Yung tapos uulitin mo sa Korean. Oo. Ano yan? Una kong narinig yan as part of a comedy skit kay Victor Anastasio, yung inuulit-ulit na sense of humor, no? And I think hindi kasi nakakatawa na inuulit. Because ang nakakatawa kasi doon is yung common realization nyo na may nasabi kang word na hindi mo usually sinasabi. So it's more of, galing ko, no? Di ba? So nandun yung Pinoy yabang na, ang talino ko kasi alam ko yung word na yon. Parang may vocabulary akong ganito. Or nakakatawa siya dahil sinasabi mo na, believe ka, no? Bigla akong may nasabing word. Or I'm pretending to be smart kasi sinabi ko yung smart, yung complex na word na yon. And it's you telling your friends na i-recognize nyo yung attempt ko na maging matalino or maging social or magpaka-profound. Kaya ako inuulit yon. So, andun yung sense of humor doon na magigets mo naman pag in-explain sa'yo, but at that instant, kung hindi ka immersed sa Filipino culture na kung saan I can only assume na yun nga, meron tayong kasi dito sa Pilipinas meron tayong smart shaming di ba? I think partly merong roots doon yun na smart shaming, pag matalino ka, medyo nakakahiya dahil pwede kang ma-discriminate. So, yung inuulit na word na joke, parang pinsan siya noon doon siya nanggaling. Okay. Diba? Kasi yung niya. You said something intelligent, a phrase na uncommon. So, i-call out ka. Dati kasi hindi ikaw yung umuulit. Diba? Dati, your friends will repeat that word to mock you na, alam mo yung word na yon, di ba? Ganon. Gets. Oo nga. Pero ngayon, ikaw na yung umuulit kasi inuunahan mo na yung mga friends mo dun sa reaction nila. Na parang hindi naman short-word. At part na rin ng mo, parang punchline mo na rin. So, siya, medyo malalim yung reason kung bakit siya nakakatawa. Ngayon, kung hindi ka exposed sa Filipino culture, hindi siya madaling i-explain. And one of the reasons why foreigners don't necessarily understand, nakakatawa doon sa inuulit niya yung word, di ba? Dahil, ano ba yun? I would say smart shaming is not part of their culture, di ba? Parang sa atin kasi sa culture natin, yung, hindi ko sure pero parang, ang opinion ko, medyo mababaw yung humor natin Parang konting lang, natatawa na tayo. Ganun. Saka siguro nga, siya, yung humor or yung pagjo-joke, parang meron din siguro siyang
cultural aspect talaga. Definitely merong aspect yan ng culture. I wouldn't say na mababaw ang sense of humor ng mga Pinoy, but more of mas maraming bagay ang nakakapagpatawa sa atin or nakakapagpatawa sa atin. So, Mm. syempre yung mga mabababaw na jokes, gets natin yun. Kaya yun yung tinatawanan natin. Ang problema lang, yun yung marami. Kaya may tendency na i-generalize sa mga Pinoy mabababaw, no? Oo. Kasi may mga na-meet naman ako, and especially kapag nagbibigay ako ng seminars sa mga marginalized sectors of society, minsan may mga seminars ako sa kanila, nakakapagsabi ako ng mga medyo IQ needed na jokes, nagigets naman nila eh. Diba? Talaga? May mga binibigay tayo na punchline na magigets mo lang kung nakikinig ka, no? Kasi syempre you're talking to a crowd, you're not really doing slapstick comedy. More of stand-up comedy. And stand-up comedy, di ba, more of punchline lang. At natatawa ang Pinoy sa maraming klase ng jokes. They get it. Mas prevalent lang ang mga yung medyo mabababaw, no? Part din siguro ng culture natin kasi yung resilience. As coping mechanism natin yung yung mga jokes or yung mga humor. Kaya Form of siguro escape naman kasi ang entertainment talaga. di ba? Ayun. Why do some people get offended by jokes? Ayun. Kasi siguro, masakit sa kanila. Alam mo yun? Masakit sa kanila. Offensive eh. Offensive. Pwedeng iba nga ng magkaiba ng sense of humor. Ayun. Siguro depende rin minsan sa level of closeness, pwede rin, or masyadong personal sa kanila. Diba? Definitely. Nasa timing din talaga kasi, at saka yun, kung sino yung nagde-deliver at sino yung tumatanggap. In general, kapag inappropriate yung joke mo, definitely offensive yun. Kapag wrong timing. Timing. Part naman talaga ng isang magandang joke or nakakatawang joke ay yung timing niya. Dapat nasa tamang lugar, nasa tamang occasion, okay? Nasa tamang sitwasyon, at tamang audience. Tamang audience. May mga comedy shows akong na-attendan na nire-remind yung audience at the start na iba-iba yung mga comedians natin na perform and iba-iba yung range ng topics na sasabihin nila. So, ngayon pa lang, please be aware na some jokes might be offensive to you, pero sana hindi mapikon. Iba naman yung may trigger warning na, no? Oo, may trigger warning na. Iba naman yung joke na intentionally na nang offend. May mga comedians na they joke about religion. So some people, they don't like jokes about religion. So very offensive sa kanila yon. But if they go to a comedy show, dapat prepared sila na makarinig ng jokes about religion. They don't have to laugh during those jokes if they find it offensive. But they are in that situation. So I would say hindi rin sila dapat magagalit. They can find it offensive. They can go out of the room or the bar during that set, but they cannot complain na wag yun yung gawin mong joke kasi that is the situation. However, kung nasa isa kayong party at may nag-joke about that, then iba medyo, pwede mo na i-call out yun. Yeah, if you want. Ibang situation kasi yun eh. Oo. Unlike nung nandun ka sa alam mong nagpapatawa to eh. Nasa stand-up comedy show kayo, di ba? Yun nga din yung sinasabi ko kanina na halimbawa about nagjo-joke about religion. Ayun yun kasi ang golden dawn niya nung comedian na yun na babae. Parang yun nga mapag-usapan yung mga bagay about them, di ba? Ayun. So ayun nga.
Well, I would say na sometimes comedy is a form of protest also, di ba? Mm. It can be used as a way to promote social awareness, especially about topics na hindi ganun kadali Oo. i-discuss. So Mga it ina-avoid might the not topic. be able to discuss a topic in a serious tone, but it will definitely open conversations about Mm. those topics. Hello, si Fitz ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming mga episode show notes at mga special videos, and very soon mga exclusive and special episodes, mga extended episodes pa. Kaya kita-kita tayo sa ating website na buhaybuhaypodcast.com. Would you tell a friend, halimbawa na offend ka sa kanyang joke, ganyan? Or would you let it slide na lang? Kasi ayaw mong masira yung yung samahan nyo kasi baka sabihin, ay masyado naman tong seryoso or masyado naman tong parang di naman to cool, ganyan. Ikaw ba? Sino ba? Ako, siguro, as introvert, joke lang. Hindi, ako siguro, pag alam ko naman na yung level of closeness natin, tapos alam ko na joke yun, hindi ko na yun sasabihin pa. Kasi, get ko naman na joke yun. Hindi naman ako, doon. Hindi ko siya take as offensive. Pero yung siguro, pag offensive na yung joke talaga, doon ko sasabihin. Kasi, syempre, friend ko naman yun, di ba? So, maiintindihan naman niya. Pero, hindi mo naman, nasa pagde-deliver din ng, pakikipag-communicate. Nandun din siya para at least, hindi rin maano yung friendship niyo, di ba? So, i-call out Sa mo. ay ko-call out ko, pero ko-call out ko siya ng siguro, ng maayos, syempre. Paano Syempre yung friend. call out mo ng maayos? Siguro sasabihan ko siya na medyo hindi okay yung joke mo, ganyan. Medyo na-offend ako doon kasi medyo trigger sa akin yun, ganun. Ayun. Ikaw naman, sobrang sensitive mo naman. What if yun yung sagot sa'yo? Eh di, ano ba sasabihin ko? Hindi ko Yeah, na parang alam. ganun yung sagot sa'yo. Uy, sensitive mo naman. Grabe ka naman. Ah, Joke lang naman yun eh. Ano Pwede ko gagawin? Ano na, sasagot mo? kasi syempre trigger ko yun eh, kaya na-offend talaga ako. Ayun. Syempre kung friend mo naman yun, maintindihan ka naman, di ba? Ayun. Paano kung yung joke ay hindi nakaka-offend sa'yo, pero alam mo, may ma-offend siyang iba, i-call out mo? Siguro pag sinabi niya sa iba, pero pag tawag doon, hindi niya naman gino-joke sa iba, hindi ko naman call out. Kung ginoke niya lang sa akin, okay lang. Pero pag hindi niya naman binabanggit sa iba yung binitawan niya, hindi naman. Ayun. What if Okay meron lang. siya sinabing joke na discriminatory sa, sabihin na natin, no? Nagsabi siya ng isang rape joke, which I think is inappropriate na, di ba? Pero sinabi lang niya sa'yo, sasabihin mo ba sa kanya na offensive yung joke niya because you don't make jokes about rape? Hindi siguro. Para sa akin kasi parang alam niyo naman na parang lang naman eh, yung joke naman is sa circle niyo lang. So hindi naman siya gano'n na makaka-offend sa iba eh. Kaya hindi ko siguro siya i-call out. Or pwede ring minsan sinasabi ko rin na parang, uy, yun Pero lang din, kumbaga parang light ko lang din sinasabi. Hindi siya yung pinagsasabihan talaga na, uy, wag mo sabihin sa ganyan, ganyan. Light lang din, para at least hindi naman ganun din na, parang ma-offend siya na, or mapahiya siya, di ba? Ganon. Eh, ikaw ba? Anong take mo doon? Sa first situation na merong joke na nakaka-offend sa akin,
depende kasi sa intention. Kung ang Mm. intention ng friend ko is just making a joke na alam ko na unintentionally or hindi siya aware na offensive siya sa akin, Oo, sa hindi ako intention tatawa. din. Hindi ako tatawa, pero sasabihin ko sa kanya na I did not find that funny, Funny. medyo offensive. So, usually gets na naman nila 'yon. Tapos kung ulitin man nila 'yon para sa akin, nasabi ko na siya kanya dati 'yon. Titingnan ko kung nakalimutan lang ba or inignore lang niya talaga 'yung sinabi ko. Then hayaan ko na. Hindi na rin ako ma-offend. But I will not give a reaction doon sa joke. May mga jokes kasi na para sa kanila, yun talaga yung sense of humor nila eh. So, hindi rin kasi baka sa'yo hindi funny, baka sa kanya kasi funny yun, di ba? Oo. So, hayaan ko na siya. Yun yung sense of humor niya eh. So, but the first time na gawin niya yun, sasabihin ko opinion ko na hindi siya masyadong nakakatawa sa akin or hindi siya nakakatawa sa akin. Yun. So, hindi siya mag-work sa akin yung ganyan joke. Yan. Tapos, yung mga jokes naman na pangit or nakaka-offend sa ibang tao, I usually tell, kung nasa isang group na medyo iba yung tinamaan, hindi ako, kakalabitin ko siya na, uy, pag may offensive kasamang iba. Oo, offensive yung joke mo Oo. Ginaganon ko. Para maging aware siya. Tapos minsan, just to save yung friend ko na ma-call out ng iba. Diba? Mas maganda, ako na lang yung ma-call out sa kanya na kaibigan niya kasi ma-call out ng iba. Ngayon, kung kami-kami lang, tapos meron siyang sinabing joke na cancelable kung gagawin niya in public yon, nire-remind ko lang siya na sasabihin ko sa kanya na buti na lang safe space ito. So pwede mong gawin yung joke na yan among ourselves, pero wag mong sasabihin yan sa iba. Oo, sabihin sa iba. Cancel ka talaga. Maka-cancel ka dyan, no? Yung mga dark humor, no? So, again, depende kasi sa intention. Mararamdaman mo naman yan eh, na kung ginoke yon because the situation just called for it, or ginoke niya yon kasi may internalized discrimination siya against those people. So, for example, may mga jokes tayo about, sabihin natin mga poor people, no? Minsan, it's just a situation, kaya nasabi natin yung joke na yon. Pero kung napansin ko na yung friend ko, internally matapobre siya, sasabihan ko yon na, uy, ikaw talaga masyado ka matapobre. Oo. Matapobre ka kasi, kaya nakakatawa yung joke niya. So, buti na lang nasa safe space tayo. Sa akin mo lang yan pwede sabihin na, ba't sinasabi ko sa'yo, pag yan may nakarinig na iba, baka may mang-away sa'yo. So, yun. Tanggalin mo kasi pagiging matapobre mo. Hindi magandang ano yan. Attitude sa panahon ngayon. No? Hindi mo na dapat pinagtatawanan yung ganito. Or, yun nga, dati usong-uso yung mga jokes about sa mga matataba, di ba? Mga weight jokes. I still hear it among us friends, but again, I would remind na, naku, wag mo ipopost siya sa Facebook kasi makaka-cancel ka. Sa atin lang to. But at the same time, since friend ko nga, sabi ko na sometimes may mga tao na mataba, hindi dahil hindi sila marunong mag-diet or tamad sila mag-exercise. Minsan it's a health issue. Health issue, di ba? So, minsan ganon, mayroon akong pa social commentary. But, of course, these are only for my close friends. Close friends. Pag hindi ko sila ka-close, that's a sign for me na, ay, mukhang hindi ko magiging close friend ito. Oo. Close friend. Oo. Nasa level of closeness din talaga, no? So, hindi ko sila i-call out, tatahimik ako. But if I think it will help, I will
visibly give a reaction, yung hindi yung magko-complain no, na offensive yung joke. Kasi I've been to parties na ganon, na alpha male eklat magbibigay ng discriminatory or misogynistic joke. Oo. Oo. Siyempre yung mga ibang mga lalaki, tatawa ako, mag-roll lang ako ng eyes. Yun. Sometimes they get na hindi maganda yung joke nila. Joke. So, depende na ngayon dun sa attitude nila kung if they are that way, talagang misogynistic sila, then I cannot do anything about it. I'll just find another group, no? Na Tama. makikahalubilo. Ganun lang naman ako. Na may- That is assuming na hindi ko friend yung nagsabi ng joke. Sa akin naman, pag ako halimbawa, ako yung nakapag-joke ng offensive or hindi maganda, mas prefer ko din na kino-call out ako para siyempre alam ko din na kung ano yung ano lang yung humor na pwede dun sa mga kaibigan ko or circle of friends. 'Di ba? Para at least next time hindi ako makaka-offend. Siyempre ano naman tayo we are all work in progress naman, 'di ba? Hindi naman tayo perfect. Ayun. Basta ano lang, kausapin lang. Sabi nga 'di ba ni JP Habak lagi, communication is the key. Favorite. Mukhang fan ka ng no? Ang walang kwentang podcast. Oo. Yes. Ayun. So, Tama naman. I think among friends, dapat meron kayong openness na i-call out nyo yung isa't isa para together you improve. Tapos, when you're facing other people, magkakakampi kayo. Diba? So, tama. You help each other become better among friends. So, which means there will be times na you have to face yung mga ganong klaseng criticism and masasabihan ka ng mga harsh truth ng mga bagay na mali na ginagawa mo. Tama naman yan. Depende talaga sa context, tsaka sa situation and intention. Doon natin masasabi kung nakakatawa ba ang isang joke o hindi. Para sa akin, when is it too much kapag sinabihan ka ng offensive tapos hindi ka pa rin tumigil? The one more is already too much. Di ba? Alam mo yan? Okay. Get. Oo. For me, ako mas preferred ko yung sense of humor na medyo dry, to be honest. Tsaka ma-punchline. Hindi ako masyadong mahilig sa mga slapstick comedy. No? Slapstick is yung mga physikalan, no? Yes, yung practical joke o yung mga prank, I would say yan, mga physical. Kasi ang prank or practical joke, medyo, yun nga, di ba? Visual siya. Visual yung foundation ng joke. Kailangan napapanood mo kung ano yung nangyayari. Kaya siya parang mga cartoonish yung yung mga kilos, mga gano'n. Yeah. Maski yung mga jokes na not necessarily nagbabatukan, pero yung tinginan lang, it's feeling the situation, medyo visual. I understand kung bakit siya nakakatawa. Natatawa din ako sa mga yon, but if it will be my choice, mas gusto ko yung auditory lang na joke. Yung pwede ko siyang pakinggan lang, hindi ko kailangan panoorin, pero matatawa ako. Yun. So maraming mga sense of humor or jokes. If we can be more sensitive about it, ma-realize natin na iba-iba yung mga bagay na nagpapatawa sa atin. And makikita natin kung ano yung mga preferred natin na sense of humor, preferred na jokes. And it's important na mas mag-consume tayo ng mga ganong klaseng jokes kasi I think importante na tumatawa tayo sa yun naman ang mahalaga. Yun naman ang mahalaga. Ang pinaka-lesson naman natin dito is maging masaya tayo, maging tumawa tayo, di ba? Siyempre, hindi naman natin alam kung isang beses lang tayo mabubuhay, di ba? So, grabe naman yung sa beses lang mabubuhay. Para sa akin, importante na sa isang buong araw ay nagkaroon ng sandali na tumawa ka. Tumawa ka, di ba? Ayun. Or gumiti. Ano ba nagpapangiti sa'yo, Nico? Wala naman.
Breakfast, joke. Pagkain, ganyan. Pagkain Pagkain. ang nagpapangiti sa akin. Yung nag-message, yung may mag-message sa'yo na, kamusta na? Yan. Ngingiti ka ba? Wala nga nangangamusta. Ganun ba? Oo. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.